Matapos ang masquerade party, na isa katuparan ng forbidden and wildest dream ko. Walang iba, kundi ang magpaangkin ng lubusan sa daddy ng best friend ko. At nasa hindi sinasadyang pagkakataon, halos bumaliktad ang mundo niya nang malamang ako ang nasa likod ng maskarang iyon. Simula nang mabuhay ang pagnanasa ko sa lalaki, walang ibang pangalan ang gumuguhit sa katawan tao ko, kundi si Nathan. Larawan siya ng perpekto at charismatic na lalaki, ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko ng aking puso. Muli kaming nagtagpo sa gabi ng masquerade ball, at nagtapos ang gabing iyon na dala-dala ko ang sekretong naganap at panlilin lang ko sa kanya hanggang sa aking hukay. Hanggang ngayon, Dinah? Isang mababa at pamilyar na boses ang aking narinig. Naramdaman ko ang pagtaas ng aking balahibo sa aking buong katawan. Nathan? Anong ginagawa mo dito? Ni hindi sumagi sa hinagap ko na si Nathan pala ang naatasan mag-administer para maipanganak ko ang aking kambal. Ang kambal namin. Bagay na wala siyang alam. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang unang kabanata. Gotcha! Napabulala si Dinah sa sarili nang makitang isang figura ng lalaking tila perpekto na tinatarget niya. Maputi at makinis ang balat at mukhang mistisuhin. Kulot ang buhok nito na itim na itim. Ang tangkad ay parang nasa 5'9". Mapupungay ang mga mata nito at kaakit-akit kahit na nakatago pa ang mukha sa likod ng maskara. Higit sa lahat, mukhang mabango. Hindi pa gaano nalalapitan ni Dinah ang lalaki, pero alam na alam niya ang estilo ng pagkilos. Pagkumpas ng mga daliri at kamay, paghawak nito sa baso, at ultimo pagtayo. Hindi maikakaila na hindi ito kabilang sa social status na kinabibilangan niya. Mayaman ang lalaki. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na mayaman ang mga invited sa party na yon. Pero alam niya, hindi lang mayaman, amoy mayaman at kilos mayaman ang isang to. Lehitimong bilyonaryo mula ulo hanggang paa. Tumungo si Dinah sa bar at muling nag-request ng maiinom sa bartender. Ito na ang simula ng kanyang drama. Konting pagpitik ng kanyang balakang habang naglalakad, pagpilantik ng kanyang mga daliri at pagkislot ng kanyang mga labi. Lahat ng kanyang mga pagkilos ay denumero. Hindi pwedeng mahalatang nakikiparty lang sila, kaya she definitely needs to blend. Aaminin niya, mukhang naparami-rami din siya ng inom ng alak sa kakaikot sa event place. Medyo mahirap kasi hanapin ang pinapahanap nila. Maliban sa madilim, sobrang ingay pa ng gathering. Konti na lang at mukhang nakuha na niya ang atensyon ng lalaki. You look stunning, bati ng target niya sa kanya. Sabay ngiti ni Dinah sa pagpuri sa kanya ng lalaki. Baritone at malaki ang boses nito. Tamang-tama para marinig ng babae ang sinasabi nito sa kanya. Of course! Sigaw ni Dinah sa lalaki sabay paglingon nito dito. Dikit na dikit halos sa kanyang lalaki. Kaya naman natapunan ng white sexy dress niya ng tequila sa pagkabigla ni Dinah sa presensya niya. At tila nanlamig siya. Hindi niya akalaing small world nga talaga. Kilala niya ang lalaking nasa harapan niya ngayon na kanina lang ay tinatarget niyang ipakilala sa kaibigan ng tita niya. Kilalang kilala. Si Tito Nathan, ang daddy ng best friend niya na si Pam. Oh, I'm sorry! Bungad ng lalaki. It's okay. Pagbabago ng mood ni Dinah. Thank you. I think I have to go. At dali-dali itong umiwas ng tingin sa lalaki. Abort mission na ito agad-agad. Kung minamalas ka nga naman. Naku. Di dapat ako makikilala ni Tito. Mabubuko ako na nagpa-party crasher ako. Ano na lang iisipin ng Pam kapag nagkataon? Bulong nito sa sarili.
Tumayo si Dinah para iwasan ng doktor. Kaya naman sa pagmamadali nito ay nalaglag sa floor ang clutch bag nito at natapon ang lahat ng laman na naroon. Tuluyan ang tinalikuran ng babae si Dr. Fortera, ngunit pinigilan siya nito. "I think this is yours?" Sabay abot ng isang bagay sa kanya na nalaglag galing sa clutch bag nito kanina. Kondom? At nanlaki ng tuluyan ng mata ni Dinah. Inagaw niya ito sa kamay ng doktor kahit hindi niya alam kung ano ba dapat ang kanyang mararamdaman sa pagkakataong iyon. "Paano nagkakondom ang bag ko?" Pagtatanong ko sa sarili. Kulang na lamang ay lumubog siya sa kinatatayuan niya ng mga sandaling yun nang maalala niya ang lahat bago nangyaring event. Si Tita Dam. Tama, kay Tita Dam galing ang kondom. "Itago mo muna sa clutch bag mo." "Ano yan, Tita Dam?" Ignoranteng pagtatanong ni Dinah habang nagsusuksok ang tiyahin niya ng isang maliit na tila pakete sa maliit na bag nito. "Secret!" "Patago lang. Kay Sheila yan. Dun sa alaga kong isa. Yung maganda na kulot ang buhok. Pero huwag kang mag-alala, mas maganda ka dun." Sabay kindat nito sa kanya. Isang ngiti lang ang iginante ni Dinah sa ina-inahan na si Linda. "San mo na naman, Tita Dam, na dekwa tong gown?" Pag-iba ng topic ni Dinah. Sabay amoy pa nito sa damit na nasa paper bag lang. Mabango ito at amoy yayamanin. Hindi pa ito nabubulat-lat. Pero sigurado siyang hindi basta-basta ito. Tita Dam is here. Connection, alam mo na." Pagyayabang ng babae. Sabay pahid pa nito ng mapulang lipstick sa mga labi nito. "Tandaan mo, Dinah, this party is for free. Hindi tayo invited, pero may access tayo." Sabay pakita pa nito ng mga ticket. "Party, party! Chug, chug, chug!" Pagmuestra pa nito na para bang nasa disco house. Kayo lang naman ang mag-i-enjoy dyan, kakahanap ng afam." "Oo naman!" Pagsigunda pa nito. "Sabit ka lang. Pang-front ka lang. Kaya i-enjoy mo ang libreng food and drinks na pang-alta sosyedad." "Gagalingan ko pero dito tiway, tita, ha?" "Oo naman, promise. Bibigyan ka daw ng malaking tip ni Jessa." Party crasher. Yan ang tawag ng iba sa paraan ng ginagawa nila. Hindi sila invited, pero nakikiparty. Party crasher with a twist nga daw. Ang main purpose nila ay makakuha ng afam, businessman, o kahit sinong pwedeng kabitan. Matanda, bata, basta may pera. Hindi sila sindikato, pero ito ang trabaho ng Tita Linda niya. Alanganing bugaw, alanganing hindi. Nagkakaroon siya ng access dahil sa mga di umanong natulungan niyang mga kapwang babaeng umaangat ang buhay sa hirap. Si Dinah naman ay magiling mangkilatis ng lalaki kung sino ang dapat targetin, landiin at hindi, kung sino ang pwedeng kabitin o hindi, maging mistress man si babae o hindi. Hindi na nila kasalanan yon. Ang mahalaga, big fish ang nakukuha nila sa party. Atlanta Cruise Ship Company Masquerade Party. Dahan-dahang pagbabasa pa nito sa ticket na kanina pa niya hawak. "Galingan mo, madaming umaasa sa'yo." Pagbibiro pa nito kay Dinah sabay kindat. "Dinah, mga local and international doctors ang invited sa party, ha? Kasi yung may-ari ng bagong cruise ship company ay director din ng ospital dito sa Pinas." Ba't di na lang yun? "Afam ang type ni Ating, kaya afam ang ibigay mo. Di issue kong swangit. Basta big fish, ganun." Tumango na lamang si Dinah at tumungo sa harap ng queen-size bed. Bukas na bukas ang malaking kortina na tatakip sana sa glass-enclosed solariums and daybeds. Kitang-kita ang sunset sa ocean view. Ito ang mga bagay na hindi mararanasan ng isang ordinaryong babae lang. At kung hindi pa niya papasukin ang ganitong sideline, sa panaginip niya lang ito masisilayan. "Mag-ayos ka na," paalala ni Tita Dam. 8 o'clock magsa-start ang party. I'll see you there."
Muli ay nanumbalik siya sa katinoan. Amoy na amoy niya ang nakakaakit na perfume ni Tito Nathan. Sobrang bango na tila mas lalo siyang nalalasing sa pagkahibang. Doctor ka, and I guess protection is needed all the time? Habang piliw itong ngumiti at unti-unting binuksan ang clutch bag niya at muli ipinasok ang kondom sa loob. I guess. I have to go. Of course, enjoy the party. At inalok pa niya ito ng alak na hindi naman siya nag-alinlangan kunin at binottoms up. Naglakad si Dinah palayo sa lugar ng may hawak-hawak na vodka sa kamay na hinihingi pa sa kanya ng bartender bago pumunta sa upper deck ng cruise ship. Dito siya pumunta upang makalanghap ng sariwang hangin at ma-relax. Sabay buntong hininga ng malalim. Sa dinami-dami na makakasalamuha niya ngayong gabing ito, si Tito Nathan pa. Naisip niya. Hindi pa din ito nagbabago. Makisig pa din ang pangangatawan. Gwapo, mistisuhin at parang bampera. Dahil ni Marka ng pagtanda ay wala akong nakikitang bakas dito. Kayang-kaya pa din niyang hulihin ang kilig ko. Ang mga mapupula niyang labi sa likod ng maskara. Ang mga mata niyang nangungusap at pumupukaw sa aking natutulog na pagkababae. Siya pa din ang tila nagpapaikot ng imahinasyon ko. Simula noon hanggang ngayon. Ilang taon na nga ba ang nakalipas? 10 taon? Simula nang mapunta kami ng tita ko dito sa Maynila. Hindi naman nawala ang komunikasyon namin ni Pam kahit na malayo siya. Pero syempre nabawasan ng mga video calls. Lalo na nang nalaman kong may girlfriend na pala ang daddy niya. Alam ko kasing maling mahalin at pagpantasyahan ang tatay ng best friend ko. Pero aaminin ko, lagi siyang laman ng isip ko. Siya lang ang minahal ng puso ko. At tila siya pa din ang nag-iisang nagpapatibok na to. Muling sumagi sa isip ko ang pagkakataon na nakikita ko siyang nagsiswimming at nakaswimming trunks pa na umaangat sa tubig sa mansyon nila sa Palawan. Habang kami naman ni Pam ay nasa balcony para mag-review. Minsan ko ding pinangarap na sana ay magkaroon ng malfunction ang pang-ibaba nito at makita ko lamang ang kabuuan ng pagkalalaki niya. Review ko no, pero iba ang nasa isip ko. Sarap na sarap akong bilangin kung ilang pandesal na bang nade-develop sa katawan ni Tito every time na nakikita kong wala itong itaas. And I wonder kung anong feeling na hawakan ng mga ito. Na-enjoy ko ang pag-akbay-akbay nito sa akin at pagbibigay ng regalo, lalo na't hindi niya mapigil ang katuwaan na nakikita na nag-excel si Pam sa school nang dahil sa pagtsatsaga kong pagtuturo sa kaibigan. Gustong-gusto ko ang pakiramdam ng bawat pagdampi ng mga kutis nito sa akin. Kahit na alam kong ako lang ang nagbibigay kulay dito. Sa murang edad na yon, ay aaminin ko. Malaking paghanga ko sa kanya. At minsan ay inimagine kong sana ako na lang ang maging asawa niya. Ganon kalaki ang kabaliwan ko sa kanya. Hindi. Ganon kalaki ang pagmamahal ko sa kanya. At hanggang ngayon, ramdam ko na ni Katiting, hindi yun nabawasan. Iba pa din ang datingan ni Tito. Parang alak, mas lalong sumasarap. At tuluyan na niyang nilagok ang lahat ng natitirang vodka sa baso niya. Marami-rami na siyang nainom. Ilang beses na rin siya nagpabalik-balik sa party para lang kumuha ng alak na magpapainit sa katawan niya na panlaban sa lamig ng pagdampi ng hangin. And you're here! Sabay pagbalot ng coat sa aking nilalamig na katawan. Tinakot ba kita? Si Tito Nathan. Malamig dito, tapos nag-iisa ka pa. Wala kang kasama? Boyfriend o asawa? At napangiti pa si Dinah. Sana nga meron, Tito. At napasinghap ako sa nabitawan kong salita na napatawa na lamang siya. Tito? Ouch! Pagbibiro pa nito. Oh, I'm sorry, I mean... At napatungo na lamang ang babae sa tinuran niya. Mukhang hindi siya nito naaalala. Malaki na nga ang nagbago sa kanya 10 years ago. Mas nahubog ang katawan nito at nagkaroon ng korba. Lumaki ang dibdib at puwet nito.
May kulay ng mga straight nitong buhok na dating buhaghag at gulo-gulo. Nag-skincare na rin ito. Hindi gaya dati na sobrang dry at morena ang kulay. Call me Nathan. And yes, I'm your tito. Mukhang doble na ako ng edad mo pero single. At sabay tingin ito sa babae. I'm sorry to bother you, but honestly, I can't get rid of my eyes off you. The first time I saw you kanina. Don't get me wrong, di ako manyak. I just wanna say sorry. At doon, hindi na napigilan ni Dinah ang sarili. Lumapit ito sa doktor at hinalikan ito sa labi. Hindi niya malaman kung saan nanggagaling ang lakas ng loob na iyon. Sa alak ba? O sa matagal na niyang pagnanasa sa lalaki na halos ngayon lang mabibigyan ng pansin? Noong una ay smack lang, ngunit naging marahan ang pagdampi nito na para bang ini-enjoy nila ang tamis at lamig ng hangin sa kanilang mga labi. Nathan, bungad ni Dinah matapos itong humiwalay sa pagkakahalik sa lalaki. The feeling is mutual. Dagdag pa nito. At naglakad ito papalayo sa doktor na nakatulala. Na tila hindi makapaniwala sa narinig na tinura ng babae. Susundan ba niya ito o hahayaan na lang lumayo? Bata pa ang doktora, makatas, mukhang wild at tempting. Sa tagal niyang naging single, ngayon lang siya na-attract sa babaeng ngayon niya lang nakita at hindi lubos na kilala. Pero parang may magnet na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Ang halik na yon ay para bang nakaka-addict na gusto niyang balik-balikan at ayaw tigilan. This woman drives me crazy. Bulong pa nito sa sarili. At patuloy ang mga hakbang ni Dinah palayo mula sa lalaki. Tito Nathan, isang lapit mo pa at hindi kita iiwasan. I will make sure that I will do my best to have you tonight. At kakalimutan kong tatay ka ng best friend ko. Isang-isa na lang. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Mangyayari na kaya ang inaasam ni Dinah? Mapapasakan niya kaya si Nathan? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Doktora, aalis ka na hindi pa nagpapakilala? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikalawang kabanata. Isang blowjob at tequila shot ang lumapag sa harapan ni Dinah. Dali-dali niyang kinuha ang cocktail straw ng BJ shot at inubos ang nasa shot glass nito. Hindi rin niya pinatagal ang tequila sa harapan niya. Ipinaypay pa nito ang mga kamay sa mukha niya matapos sipsipin ng lemon. Whew! Sigaw ni Dinah nang maramdaman nito ang init ng likido na dumadaloy unti-unti sa lalamunan nito. At sinenyasan ng bartender na lumapit ito sa kanya at tila may sasabihin. Kaya naman nag-lean forward ang empleyadong lalaki upang marinig ang sasabihin ng misteryosang babae. Nang biglang hinawakan ni Dinah ang magkabilang pisngi ng lalaki at lumapit pa ito ng bahagya sa counter para bulungan ito. Oops! Paghawak ni Nathan sa mga kamay ni Dinah upang lumayo sa bartender na kanina lang ay mukhang nag-e-enjoy naman. She's my girlfriend. Dugtong pa nito. Tila naman napahiya ang bartender at tumango na lamang ito at naglakad palayo. Salamat sa lakas ng loob, kuya. I love you! Pagsigaw pa ni Dinah. Mahal na kita! Paghahabol pa nito habang naka-open arms sa harap ng counter. You're already drunk, Doc. Pagpapaalala ng mahinahon na Nathan habang pinapaupo ito sa bar stool chair. Nahawakan ni Nathan ang di sinasadyang hita ng babae nang dahil sa pag-alalay nito. Di ka naman manyak, Doc Nathan, pero iba ang init ng palad mo. Panunukso nito. Don't worry. I loved it. Sabay hawi ni Dinah sa buhok niya.
I'm sorry. Sabay ba ito nang makahulog ang ngiti ni Doc Nathan sa babae? Di ko akalaing ganito pala ka-flirt si Tito Nathan. Ang sarap maging misteryosa kung ganito kagwapo at kakisig ang lalandi sa'yo. Baka araw-arawin ko pa ito. Dinah, it's now or never. Yung ideal man mo naman ang lumalapit sa'yo. Pagkukondisyon ni Dinah sa sarili. Tumayo siya at umarting na out of balance sa tabi ni Nathan. Sinalo naman siya ng doktor at iniangat ni Dinah ng dahan-dahan ang kanyang ulo na tila ba sinasamyo-samyo pa ang pabangong umaalingasaw sa suot na emerald luxury long sleeve polo shirt with striped collar ng doktor na lalaki. Huminto lamang ito nang malapit na ito sa mukha ng doktor. Pareho silang nakamaskara, pero ramdam na ramdam ni Dinah ang init ng hininga nito. Oh, I'm sorry, doctor. At sabay ngiti nito sa lalaki at bumulong ng malapit sa tenga. I don't mean to do that, I swear. Tinitigan ni Doc Nathan ang misteryosang babae at kumunot ang noo sa hindi malamang dahilan. Who are you? Pagtatanong ng doktor. Manakanakay napatigil din si Dinah sa tanong na ito, ngunit dalian naman ito nakabawi. I am your girlfriend. And she runs her finger on his back and delivers her most flirtatious smile. Hindi na nakapagtimpi pa ang doktor at hinila na ni Nathan si Dinah patungo sa sulok kung saan pinakamatilim sa parte ng lugar ng event place ng cruise ship. Walang mga taong pakalat-kalat at bihirang puntahan ng kung sino. Pinupog ng halik ng doktor ang pouty lips ni Dinah. May gigil sa mga bawat pagkagat nito sa labi ng babae. You're cutting my lipstick off, doctor. Pagbibiro ni Dinah while she's rushing her fingers through his hair. Tell me your name at saan ka nakasign? Pagdemand ng doktor. Naginantihan naman ng marahang halik ni Dinah bago sumagot. That's a secret that you wouldn't know, doctor. Unless I decided to spill the bean. At paano naman kita mapapaamin, ha? Habang hinahalikan nito ang babae pababa sa kanyang dibdib. Depende sa performance. Sinabayan pa ni Dinah ng pagliyad ng matambok ni Nathan ang tuktok ng kanyang dibdib. Hinihimas pa itaas na ng doktor ang kanang hita ni Dinah at itinaas niya na ito towards his. Wow! Nang bigla nilang parehong ikinagulat ang dalawang nilalang na biglang bumungad na sa kinaroroonan nila. Nasa mainit na tagpo din ang mga ito na naghahalikan at nagyayapusan. Mga eksena hindi mapigilan kapag kontrolado na ng alak ang buong sistema ng pagkatao nila. Mas mainit na ang galawan at ungulan kapag alak nang dumadaloy sa kanya-kanyang libido. Dali-daling hinila ni Nathan ang misteryosang babae papunta kung saan. Malaya silang tumakbo na para bang batang naglalaro ng tagu-taguan sa kung saan. Humihinto sa kung saan sulok para muling dampian ang labi ng isa't isa. May mga tagpong banayad ang mga halik at meron din namang pagkakataong wild ang mga yon. This thrilled me, bungat ng doktor. I want you. Sabay ka pa ni Dinah sa pagkalalaki nito. Napaakap ang doktor sa babae at takot na merong iba makakita sa ginagawa ng babae. Ngunit hindi naman niya ito pinigilan. Then come into my Eden. I will show you the great performance you were asking for a while ago. Habang bumubukas ang pinto ng sariling cabin ng doktor sa kani-kanina lang ay sinasandalan niya. Hindi pa tuluyan nakakapasok si Dinah ay naitulak na ito sa likod ng pinto ng doktor. Tinanggal ng doktor ang sariling mask nito sa muka. Bumungad sa harap ng babae ang napakagwapo nitong muka na hindi nakakasawa. Mapupula ang mga labi nito at mapupungay ang mga mata. Ang mga pisngi ay rosy cheeks na rin ng dahil sa alak. Napatulala si Dinah sa mukha ng lalaking nakaharap sa kanya. Hindi pa din siya makapaniwalang
Ang lalaking napakatagal niya ng hinangaan at pinagpapantasyahan ay nakahalikan at nakalandian niya sa oras na to. Muli kong tinitigan ng doktor. Ang yummy talaga ng dati ng best friend ko. Dinah, it's now or never. Muling paalala sa sarili. And what? Pagingisi ng doktor. Wala ka na sa mood? Nabitin ba kita? Patuloy na pagtatanong nito nang makita ng matulala ang isa. Ayaw mo ba sa kwarto? Ha? Biglang nautal si Dinah. Take off your mask. I want to see your face. And I insist. Dahan-dahang kinuha ni Dinah ang mask ni Nathan sa kamay nito at muling ikinabit sa mukha ng lalaki. I want some thrill with you. Let's do it with this. Nice one. Give me your condom. Walang pagdadalawang isip na inaabot niya ito sa doktor. Sorry, but I don't use condoms. Itinapon niya ito sa basurahan. I'm a doctor. Trust me. And she pulled her towards him at sinimulan na niya itong muling halikan sa mga labi. Nung una ay marahan pa ang mga dampi nito. Pero habang tumatagal, ay tumataas ang excitement nila sa isa't isa at nadadala na sila sa mga emosyon na meron sila. Marahas ang kani-kanilang mga paraan ng pag-angkin sa kanya-kanya nilang mga katawan. Hindi na namalayan ni Dinah na bumukas na ang zipper ng dress niya sa bandang likuran nito at lumuwa na ang kanyang mga malulusog na dibdib. Nagsalita ng doktor sa paghawak at pagtikim sa mga ito na para bang batang nawalay sa matagal sa kanyang ina. Sinipsip niya ito na siyang lalong nagpaigtad kay Dinah. Lumiyad pa ito ng bahagya. Tila mawawala na sa ulirat si Dinah sa mga sensasyon na nadarama niya. Bago ang lahat ng ito sa kanya. Dati-rati ay panay imahinasyon lang lahat ng bagay na ginagawa niya. Mga pakikinig niya sa mga babaeng nakakasalamuha sa pamamagitan ng tita dam niya. Ngayon ay ramdam na ramdam niya na ang lahat. Ibang kiliti, ibang kuryente, ibang sarap, kumpara sa kwento lang ng iba. Ikinagulat ni Dinah ang pagsapo nito sa puwetan niya, paangat sa bewang ni Nathan. Kumapit si Dinah sa leeg ng doktor habang hinahalikan niya ito, at ikinapit naman niya ang kanyang hita sa bewang nito. Dahan-dahang ibinaba ng doktor ang dalaga sa kama. Brat panty na nga lang ang natitira sa kanya, at hinila pa ng doktor ang panty lace nito sa pagkasabik. Nathan spread her legs and kisses those. Halinhinan, hinalikan, at pinagapa ang mga daliri sa kung saan. Oh gosh! At tuluyan na napakapit si Dinah sa ulo ni Nathan. Mawawala na ata siya sa tamang pag-iisip. Ano yun? Anong ginagawa niya doon? Pag-ungol na lang ang tanging nasambit ni Dinah, at habang napapaungol siya ay mas lalo pa nitong ginagalingan. Ilang minuto din siyang halos malalim ang mga hinihinga sa ganong posisyon. Are you ready for this? Pili yung pagngiti ng doktor habang umimbabaw ito sa kanya at pinahawakan ng malaki nitong pagkalalaki. Ibinuka na ni Nathan ang dahan-dahan ang mga hita nito at ipinasok niya ang sarili sa pagkababae ni Dinah nang walang pag-aalinlangan. Napasigaw sa sakit si Dinah at tumulo ang mga luha nang hindi niya inaasahan. You're a virgin? Ikinataranta naman ang bahagya ito ng doktor. Yumakap ang doktor sa misteryosong babae at inalu-alo. Don't worry, I'll do it with care. At muli niya itong pinatahan ng mga halik. Ang kaninang marahas at gigil niyang pag-angkin sa babae ay pinalitan niya ng mas marahan at swabing paggalaw. Sa pagkakataong ito, ang kaninang pag-iyak ni Dinah ay muling pinalitan ng mga ungol na kumulob sa loob ng kwarto. Ungol na hindi malilimutan ni Dinah sa tanang buhay niya. I like you. Bulong ng doktor sa kanya. Like lang? Pagbibiro ni Dinah. Bakit? Mahal mo na ba ako?
Pagsakay ng doktor sa biro niya. Kung sasabihin ko bang oo matagal na, maniniwala ka? At sabay silang nagtawanan. At tila ba otomatikong umandar na naman ang kapilyuhan ng doktor at umibabaw na naman ito sa dalaga habang hinahalikan niya ito ng marahan. Dr. Nathan Fortiera, akin ka ngayong gabi. Pero pipilitin kong kalimutan ka simula bukas. Pagmamando ni Dinah sa sarili. Pagod na pagod ang dalawang nakatulog na magkaakap sa isa't isa. Pagod pero satisfied. Isang babaeng nangarap ng lalaki na ngayon ay naisakatuparan na. Lalaking dati ay hinahangaan niya lang. Lalaki na dati tinititigan niya lang. Lalaki na dati ay chinachansingan niya lang ng simpleng pag-akap-akap. Lalaki na minsan ay hindi niya naisip na makakaangkin sa kanya ng lubusan. Nagising si Dinah na maramdaman din ang sakit ng katawan. Nanlata siya at mukhang naubos na doktor ang lakas niya. Iniinda niya din ang pagkapunit ng kanyang pagkababae. Masakit ang mga bawat paggalaw niya. Muling tumingin si Dinah sa lalaking iniibig niya. Nawala na ang maskarang takip sa mukha nito kagabi. May maskara o wala? Gwapo pa din si Tito Nathan. Naisip niya. May sundot ng kilig ang nararamdaman niya nang dumapo sa kanyang mga mata mga labi nito. Malakamatis ang umbok at kulay nito, kaya naman kaaya-aya ang titigan. Gumalaw ang natutulog na si Nathan at dumako sa braso nito paakap sa kanya. Pasikat na ang araw, kaya need niya nang bumalik ng sarili nilang cabin. Unti-unti niya nang iniangat ang braso ng lalaki habang inaayos niya ang sarili makatayo sa kama. Napakaslot siya nang muling maramdaman ang sakit ng ulo at ng katawan. Pinulot niya isa-isang mga saplit niya at ang mamadaling nagbihis. Pinihit niya ang doorknob ng kwarto at nakatiptoe siya habang hawak-hawak ang kanyang small clutch at sandals. Suot-suot pa din niya ang half-faced mascara sa kanyang mukha. Doktora, aalis ka na nang hindi pa napapakilala? Napasinghap siya sa narinig at napalingon sa kanyang likuran. Kitang-kita niya ang buong kahubdan ni Tito Nathan. Naka-crossed arms ito sa kanya at matikas ang pangangatawan nito. Kitang-kita ang mga muscles na hindi nag-overpower sa charismatic nitong personality. Mala Adonis na bumaba sa lupa ang kanyang imahe. Ang lahat ay malaki. Lalo na ang isang parteng pinakatago-tago pa nito. Wala man lang bang goodbye kiss? Dugtong pa nito. Binawi niya ang paglingon sa lalaki at para bang bumigat ang mga paa niya sa pagkakbang. Rinig na rinig ni Dinah ang mga yabag nito. Yayakapin ako nito. Pupupugpugin ng halik. Aangkin muli. Mararamdaman ko na naman ang kanyang mainit na akap. At magkakaroon siya ng access na tanggalin ang maskara ko. Habang ako naman, enjoy na enjoy sa mga galawang Nathan. No way, Dinah. Takbo! Mabilisan ang pinihit ang doorknob at tumakbo papalabas. Need niya nang bumalik sa tita Dom niya. Alam niyang hindi pa ito nakakahabol sa kanya. Magbibihis pa ito bago tuluyang makalabas ng kwarto. Tuluyan na nga siya nakalabas at tumakbo. Pabalik sana sa sariling cabin nito. Ay kuya, sorry! Nang bumangga siya sa cruise ship crew at bumagsak ang laman ng clutch bag niya at naiwan niya palang bukas ito. Pinulot niya ito at hinawi ang kanyang buhok. Pagkahawi ay napatid ang half-faced mascara nito at tuluyan na itong nalaglag sa sahig. Doktora! Sigaw ni Nathan nang maabutan nito sa ganoong sitwasyon. Hindi niya nilingon ang nagmamayari ng boses, kundi ay tumayo ito ng dahan-dahan at tuwid na tuwid. Doktora! Tawag pang muli ni Nathan. Huwag kang lilingon, Dinah. Kahit anong mangyari, huwag na huwag. Paalala niya sa sarili. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Malalaman kaya ni Doc Nathan ang katotohanan sa likod ng maskara ni Dinah? Ano kayang gagawin niya para makalala ang babae? Abangan sa susunod na kabanata.
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. I knew it's you. Sabit ni Nathan na yumakap ito sa kanya. Let's get out of here. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikatlong kabanata. Doktora? Tawag pang muli ni Nathan. Huwag kang lilingon, Dinah. Kahit na anong mangyari, huwag na huwag. Paalala niya sa sarili. Hindi siya magkadaogaga sa mga hawak-hawak niyang mga gamit. Kaliwat kanan ay okupado ang kanyang mga kamay. Pati ang kanyang isipan ay punong-puno ng what-ifs. Parang nag-slow motion ang mga nasa kanyang paligid at bumagal ang takbo ng oras. Pati nga atang takbo ng kanyang pag-iisip. Ramdam na ramdam niya ang pagbukas ng pinto sa gilid niya. Sa pakiwari niya ay lalaki ang lumabas sa pintuan na yon. Dr. Fortiera? May tono ang boses nito ng pagtatanong. Is there anything wrong? Tinatawag ko si Doktora. Doktora Christine? May itatanong lang sana ako. I think you got a wrong person. At sabay tawa pa nito. Mukhang napadami yatang inom niyo na alak ni Daddy last night at kung sino-sino nakikita mo. Lumapit ang crew kay Dinah at nagtanong kung okay lang ba siya. Ngunit di na ito pinatapos ng babae nang tuluyan na itong naglakad palayo sa kinaroroonan nila. Kaliwat kanan ang pagtingin niya sa mga pinto ng cabin. Need niya nang makita na mabilisan ang room number nila. Dinah! Sigaw pa ng babae na makita siya sa tapat ng pinto ng cabin nila nang saktong binuksan ito ng babae. Dali-daling pumasok si Dinah sa loob ng kwarto at isinara. Sumilip ito sa peephole kung meron ng taong nakasunod sa kanya o wala. Maya-maya ay merong lalaking huminto sa harap ng pintuan nila na sinundan naman ng isang crew. Tila may sinabi lang ito sa kanya at tuluyan ang naglakad palayo. Napabuntong hininga si Dinah at para bang nauubusan na siya ng lakas. Tumalikod na ito sa pinto at nasilayan niyang nakatunganga sa harapan niya ang kanyang tita Dam at ang dalawa pang babae. Titig na titig sa kanya at nanguusig ang mga mata. Ineng, nangyari? Taas kilay na pagtatanong ng tita Dam niya. Namumutla ka? Masamang pakiramdam ko. Pagdadahilan niya. At saan ka naman natulog kagabi, Aber? Pag-uusig ng kanyang tiyahin. Huwag mong sabihing pandidilat nito sa kanya. Tinulugan mo na naman ang bar. Hayaan mo ng pamangkin mo, Tita Da, malaki na yan. At sabay kindat nito kay Dinah. Oh, Dinah, ito nga palang tip ko sa'yo. Sabay singit ng lilibuhin sa cleavage niya. Para saan ho to? Pagtataka ni Dinah. Di sa pinagtrabahuan mo kagabi. At umuwang ang mapuputi nitong ngipin. Well, not that perfect, pero wow, happy ako. Kilig na sinabi ng babae. Magaling ka talaga. I-refer ko kayo. Walang maintindihan si Dinah sa sinabi ng babae. Kunot noo pa din siyang nakikinig sa babae kahit alam niyang latang-lata na siya. Magaling naman talaga yang si Dinah. Kunwari ka pang afam ang gusto mo. Sa Pinoy na mukhang foreigner ka rin pala babagsak. Panunukso ng tita Dam niya. Di ko naman masisi si Dinah, madilim naman kasi. Pero okay na yan. Mayaman naman at fafa. Pinakita pa nito ang calling card na natanggap nito galing sa lalaki. Masakit ang ulo niya at tila nahihilo pa siya. Sa totoo lang, di niya maibalik ang perang binigay sa kanya kahit na alam niyang wala naman talaga siyang ginawa.
Ayaw niya lang mapahiya din ng tita Dam niya dahil malamang bawiin din ang bayad sa kanya. Rinig na rinig pa rin ang hagik-hika ng mga babae. Hindi matapos-tapos ang kwentuhan nila tungkol sa adventure nila last night. Nagkakasukatan ng laki at haba ng kani-kanilang kiss and tell. Gusto niya rin sana makisingit pero minabuti niya lang itago ang karanasang iyon. Masarap, malinamnam at nakakaadik. Ganyan ko gustong i-describe si Tito Nathan. Nakita ko si Dinah sa bar. Siyempre, eto ako. Masid-masid lang. Tapos nakita ko yung lalaki. Exaggerated sa pagkukwento ng babae sa mga kasamahan. Itong lalaking to, naglakad papalapit kay Dinah. Dahan-dahan. Tapos nakita ni Dinah. At bigla nang sumenya si Dinah, yung parang nagpapaypay ng kamay. Ayun, nag-go na kami ni Tita Dam. At biling pa ni Tita Dam, huwag ko na daw pakawalan. Tapos ayun, the rest is history. Ayaw mo pang aminin na nilandi mo. Pagbubus ko pa ng isa. I-disclose ko pa ba kung paano? At natigilan pa ang mga babae. Basta balitaan ko kayo sa kasunod. Yan ang huling mga salitang narinig ni Dinah matapos mahiga sa kama at dahil sa pagod. Pakiramdam niya ay inuugoy siya ng tubig sa dagat o inihehele ng hangin para magpahinga. Hindi niya na namalayan ang mga sumunod pang usap-usapan ng mga yon. Isang sigawan ang nagpagising sa pagkakahimbing niya. Wala sa kwarto ang mga alaga ng Tita Dam. Ni anino ni Tita Dam ay hindi rin niya mahagilap. Masakit ang kanyang katawan, ngunit pinilit niyang tumayo at buksan ang pinto upang makita ang nagkakagulo sa labas. Ang mga tao ay natatarantang nagtatakbuhan kung saan. Biglang may tumunog ng malakas na cruise ship at para bang nagkaroon ng pag-uga ang kanilang sinasakyan. Damang-daman ni Dinah ang pagtagilid ng barko. Nagsisigawan ng mga tao, nagtatakbuhan, kanya-kanyang dasal at paghulayaw ng iyak. Ngunit sa lahat ng mga sigaw na yon ay may isang nangibabaw. Ayoko pang mamatay, hindi ako marunong lumangoy. Habang nakasabit sa tila isang pole ng ship ang babae. Tita Dam? Pagsisigurado ko, habang patuloy na sumisigaw ang babae. Tatalima na sana siya sa kinaroroonan ng kanyang tiya nang isang malakas na paghila ang pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi niya kilala ang lalaki, pero patuloy naman niya itong sinundan kung saan man ito pumunta. Tatalon tayo sa tubig. Dinah, pag sinabi kong talon, talon. Pinilit namang akyatin ang gilid ng cruise ship. Dinah, talon! Hindi ako marunong lumangoy. Pag-iyak na ito. I'm here. Sabay abot ng kamay ng lalaki. At doon nagkaroon ng pagkakataong tingnan ni Dinah ang nagmamay-ari ng boses na iyon. Trust me. At sinabayan pa ng muling pag-abot ng kamay ni Nathan. Walang pag-aalinlangan na humawak si Dinah sa kamay ni Nathan. Lumapit pa ito ng bahagya nang maramdaman ni Dinah ang malakas na puwersang pagtulak sa kanya mula sa kanyang likuran. She feels the coldness of the water. Unti-unti parang hindi siya makahinga sa pagkakawag-kawag niya sa tubig. Palubog na siya sa tubig at anino na lang ng mga tao ang nakikita niya nang biglang may humagip sa bewang niya mula sa ilalim. Napasinghap si Dinah pagkalutang sa tubig. Kapos na siya sa hininga at kulang na lang ay pagpikit niya sa ilalim nito. Are you okay? Pasisigurado ni Nathan habang hinahawi nito ang kanyang buhok sa muka. Napahagulgol na lamang si Dinah sa sobrang takot. Takot na takot siya. Akala niya yun ang huling araw niya sa mundo. Wala siyang ibang nasabi sa lalaki kundi ang sorry. Paulit-ulit na pagsosorry. At gaya ng nangyari kagabi, isang halik ang tumapos sa pag-hysterical ni Dinah. Halik na nagbigay kuryente at init sa kani-kanilang katawan sa tubig. I knew it's you. Sambit ni Nathan nang yumakap ito sa kanya. Let's get out of here.
Pagpaplano pa ng lalaki. Nang makita nito ang nag-iisang life jacket na nagpalutang-lutang sa tubig, dali-daling lumangoy si Nathan patungo doon, habang siya'y iniwan nakalakapit sa isang tubo na naroroon. Nang may lumangit-ngit sa itaas ng cruise ship, ang lahat ay napatingin sa itaas. At sabay-sabay na sumigaw ang mga taong nakakita. Mapuputol na ang peraso ng poste na naroon at malalagnag na sa kinaroroonan niya. Rinig na rinig niya ang pagtawag sa pangalan niya ni Nathan. Patungo ito sa kinaroroonan niya. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Tumulo ang mga luha niya. Ramdam niyang may sariling init ang tubig na nagagaling sa kanyang mga mata kahit na nasa tubigan din siya. I love you. Patuloy na pagtulo ng mainit na likido sa kanyang mga mata. Bago man mahuli ang lahat, gusto niyang iparating sa lalaki na may totoong pagtingin siya ukol dito. Dinah! Isang pagyugyug ang nagpagising sa kanya. Nagdideliryo ka, ang taas ng lagnat mo. Pag-aalalang tono ni Tita Dam. Nasobrahan ka ata sa alak. Pagsegundo pa ng isa. Need na natin mag-prepare. Bababa na daw lahat sa pantalan. Hindi tayo pwedeng sumabay sa kanila. Dapat mauna tayo. Ikaw naman, Dinah, maligo ka na para bumabay ang lagnat mo. Opo, tita. Habang pinipilit niyang itayo ang sarili. Panaginip lang pala ang lahat. Pero ang sakit ng ulo at katawan niya, para bang may kaugnayan sa pagkakalunod niya sa panaginip. Ang lahat ay nakahanda na. Nakaayos na sila. Ultimo ang mga gamit nila nakaimpake na. Pwedeng-pwede na silang bumaba mula sa cruise ship. Habang si Nathan naman ay kanina palakad ng lakad sa loob ng cruise ship at nagbabaka sakaling makitang muli ang babae. Pumunta ito sa cafeteria kanina pang umaga sa pagbabaka sakaling magugutom din ito at bababa. Wala siyang alam na kahit anong detalye sa misteryosong babae maliban sa figura nito at alon-alon nitong buhok kagabi. Lalapag ng barko sa pantalan maya-maya, ngunit ni anino man lang ng babaeng nakasiping niya ay hindi niya man lang masilayan. Ngayon ay nasa upper deck siya upang makalanghap ng sariwang hangin. Manakanak ay nagpaikot-ikot upang makita niya ang taong naruroon. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang tangi nitong nagawa matapos mapagod, umasang makikitang muli ang babae. Bata pa ito, halos kasing edaran lang ng kanyang anak. Matalinong kausap, at tila madaming karanasan sa buhay kahit na bata pa. Magandang hubog ng katawan at hindi gaanong katangkaran. Siguro ay nasa 5'4" lang ito. Kulot at mabangong buhok na nakakahalina. Ang kanyang mga yakap ay tila nagpapaanyaya ng kagustuhan ng pag-aalaga mula sa kanya. Birhen pa ang babae, pero sa kanya lamang bukod tanging ibinigay ang pinakaiingat-ingatan nitong pagkababae sa napakahabang panahon. Muli ay napatingin ito sa dagat sa kanyang pag-iisip. Meron pa palang mga babaeng kayang i-preserve ang sarili sa mga panahong ito. Samantalang ultimo ang sarili nitong anak na si Pam ay napaka-vocal sa mga salitang hindi na siya virgin. Hi, Doc Nathan. You're looking for me daw? May kilig sa boses ng doktora. Oh, yes, Doc Christine. Tungkol sana sa patient natin sa ward. Pero it's okay now. Don't worry. Pagdadahilan pa nito. Okay. If you have any question, I'm just one text away. Pupuntahan kita kahit nasan ako, Doc. At sinabayan pa nito ng pagngiti. Dumaong na ang barko sa pier at makalipas ng ilang minuto ay may mga grupo na ng kababaihan ang bumaba galing cruise ship na tila mga nagmamadali sa paglalakad. Ang iba ay may mga dalang maleta at ang isa naman ay backpack na daladalahan. Hindi siya maaaring magkamali. Isa sa kanila ang babaeng kasama niya kagabi. Muli ay pinunasan niya ang kanyang salamin sa pag-iisip na siya ay namamalikmata lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, tama siya. Iba ang kabog ng dibdib ni Nathan ng mga oras na yon. Doc Christine,
Bungad nito. Yes, Doc. Maarte pa nitong pagsagot. Can we get off the ship now? Walang emosyong pagtatanong nito habang titig na titig sa mga babae sa baba ng daungan. Nope. Sabay tingin sa lalaki. May disembarkation process pa daw eh. That is it. At tila yun lang hinihintay na sagot ni Nathan mula sa kasama. Buong pagmamadali siyang gumawa ng paraan na makababa ng mabilisan upang maabutan ng mga babae. Ngunit kahit saang exit ay hindi pinapayagan lumabas ang mga passengers. Habang si Dinah naman ay hilong-hilo sa paglalakad sa pier. Gustong-gusto niya nang umuwi. Ngunit puputok na daw ang panubigan ng mga kasamahan nila kaya nagpaalam na mag-CR muna. Hindi pa din mapakali si Dinah. Pakiramdam niya anumang oras ay pwedeng mag-cruise ang landas na lang dalawa ng tito Nathan niya sa lugar na iyon. Dinah! Tawag ng isang boses lalaki sa likuran niya. Mataas ang lagnat niya, ngunit para ba siyang binuhusan ng tubig sa kaba. Tumagaktak ang pawis nito at nang lamig ang mga kamay at paa niya. I think this is yours, Miss Dinah Fuentes? Dahan-dahang nilingon ni Dinah ang nagmamay-ari ng boses. Sa pagpihit ni Dinah ng sarili, ay sabay naman ang pagbawi ng kanyang ulirat. Dinah! Dinah! Muling pagtawag ng lalaki sa pangalan niya. Ngunit hindi niya na maidilat pa ang kanyang mga mata. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Si Nathan kaya ang nakakita kay Dinah sa kanyang pagkahimatay? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Dinah? Pagtawag ni Nathan. Gusto mo bang... Ay sige, mamaya na lang. After mo maligo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-4 na kabanata. Idinilat unti-unti ni Dinah ang kanyang mga mata. Nasilaw pa ito sa liwanag ng ilaw ng kisame kung saan siya nakahiga. Malawak-lawak ang kwarto kung saan siya naroon. Nasa ospital siya? Bakit? Anong nangyari? Mga tanong na hindi niya masagot mag-isa. Napaupo ito galing sa pagkakahiga nang tuluyan niya nang maintindihan ang nangyayari. Na-confine siya at unfortunately nasa suite room siya. Ano ibabayad niya dito? At sino nagdala sa kanya dito? Pwede naman siyang mag-ward. Hello po, gising na po pala kayo. Kamusta pong pakiramdam ninyo? Masiglang pagbati ng babaeng naka-scrub suit sa navy blue. Hindi nakasagot si Dinah matapos kapakapain nito ang noon niya. Tawagin ko lang po si Doc. Pagpapatuloy pa nito at dali-daling lumabas ng kwarto. Makaraan ng ilang minuto, ay pumasok ang dalawang nurse at sumunod naman ang doktor. Naka-gray shirt ito at nakasukbit ang stethoscope sa kanyang leeg. Matangkad ito at katamtaman ang kulay ng balat. Mapuputi ang mga ngipin at mapupungay ang mga mata. Batang Ian Veneracion kung i-describe siya. Dinah, how are you? Bungad na pagbati nito. Eric? Napabulalas na sabi ng babae na makilala ito. Gumiti lang si Eric at pinalabas ang lahat ng mga nurse na nasa loob ng kwarto. Mukhang naparami ka ng inom kagabi ah. At tumingin ito ng diretsyo sa mga mata ni Dinah at nagsimula na magtanong. Masaya bang makiparty na hindi mo party ha, Dinah? Pilyo nitong pagtatanong. Nandilat ang mga mata ni Dinah sa tinura ng lalaki. Nakita niya ako doon? Nakilala niya ako? Magkakaila na lang sana siya. Ngunit parang napupulupot ang dila nito na mag-appear sa harap niya ang card case niya. Nakita ko mga IDs mo. Hindi ka doktor, pero nandun ka.
Ikaw ang babaeng hinahabol ni Doc Nathan, hindi ba? Nagpanggap kang doktor sa kanya? Pag-uusisa nito. Hindi ako nagpapanggap. Nakikiparty lang ako. May ticket ang tita at sinama lang ako. Kung alam ko lang na nandun ka, hindi na sana ako sasama. Malay ko ba? Wala na siyang maisipan na pang ibang isagot. Ano nga bang nararapat na isagot sa isang matalinong tulad na lalaking kaharap niya? Kilala niya si Eric Atlanta. Hindi ito magpapatalo. Kahit dati pa ay kilala na itong mayaman at hambog sa Palawan. Matalino at may impluwensya ang pamilya ng mga ito. Kilalang negosyante ang ama at abogado naman ang ina. Nag-iisang anak at pinagpapantasyahan ng lahat. Matagal na itong wala sa Pilipinas at bali-balitang sa Amerika ay pinagpatuloy ang pag-aaral. Madami ang nalungkot sa balitang yon, habang si Dinah naman ay tuwang-tuwa. Mahilig kasing mang-asar si Eric at kuhang-kuha niya ang gigil ni Dinah. Dahil mayaman ang pamilya at may impluwensyang tao, masyado siyang naging insensitibo. Ayaw niya napapahiya lalo na sa iba. Siguro dahil nga sa mayaman siya at lahat ay nakukuha niya ng mabilisan. Mabait naman ito, sabi ng karamihan. Pero para kay Dinah sa panahong yon, tila isa siyang toy na gustong-gustong inisin o paiyakin ng isa. Scholar si Dinah nung high school sila at madalas ay nagkukrus ang landas nila sa mga contest sa school. Never na nabilib si Dinah kay Eric dahil ang nasa isip nito ay nakikilala lang dahil sa impluwensya at nakukuha niya lang ang gusto nito dahil sa pera. Ngunit bago ito mag-abroad, ilang buwan din itong naging mabait sa kanya. Hindi na niya ito inaasar o binubuli sa school. Tila nabagsak ng himala ang langit nang naging anghel ang demonyo sa lupa. Ganon ang tingin ni Dinah kay Eric ng mga panahon na yon. Nag-iwan pa nga ito ng pangakong pagbalik niya sa Pinas ay ipagpapatuloy nito ang kanilang pagkakaibigan. Matagal na silang walang komunikasyon dito. Minsan ay sa FB na lang kung saan pa like lang ng mga bibihiran nilang upload photos. I was the one who made the party. So I know na wala ka sa list ng invited. Besides, hindi ka nga doktor. Pagpapaliwanag pa nito. Alam mo bang pwede kang kasuhan ng pamilya sa ginawa mo? Bakit kaya ba ng konsensya mong makulong ako? Andun lang naman ako to experience things like what you usually do. Hindi naman ako nang gulo Pangungonsensya pa nito. I was just invited by somebody. Wala nga lang formal invitation. At sino naman ang nag-invite sa'yo sa loob? Seryoso nitong pagtatanong. Pakiramdam ko mas sumama lalo yatang pakiramdam ko ngayon kasi kausap kita. Di ka pa din nagbabago. Matanong ka pa din Ba't di ka kaya nag-abogado like your mom? Pagmumuso pa ni Dinah. Para ano? Para saluhin ka sa mga kalokohan mo? Bakit mo nga pala ako dito dinala? Wala akong pambayad dito. Pag-iba nito ng topic. Oo, naka-suite room ka. Babayaran ko to for you. Pero utang to na dapat mong bayaran How about dinner tomorrow? Oo ba? Basta sagot mo at sa masarap. Hindi na nakatanggi si Dinah sa libreng dinner ng tinuturing na kaibigan. Okay na yon. At least si Eric lang ang nakakita sa kanya. In the first place, alam naman niyang kahit papaano hindi siya ilalaglag nito. Lumipas na ang ilang linggo, pero habang tumatagal ay mas lalo niyang ninanais na makita si Nathan. Ginawa niyang mas busy ang kanyang sarili. Nagtrabaho siya na nagtrabaho hanggang uuwi siyang pagod at matutulog na lang. Madalas siyang kinakamusta ni Eric, ngunit bihira niya itong ma-replyan on time. Pinipilit niya talagang mapagod ang sarili para hindi na maalala pa si Nathan. Isang pagtawag sa phone ang ikinagulat niya. Asan ka? Nasa bahay. Good! Andito ako sa bahay ni Daddy sa Manila. Andito si Pam? Dito ako mag-celebrate ng birthday. Gusto ko sana bongga. Tulungan mo naman ako mag-arrange. Ramdam na ramdam ni Dinah ang pagka-excited sa boses ni Pam.
Ha, naku Pam, busy ako sa work. Pagdadahilan niya. Katahimikan at binabaan siya ng phone ng friend niya. Ganon talaga si Pam. Since sa nag-iisang anak, gusto lahat ng bagay na kukuha ng mabilisan. Hindi rin sanay sa rejection at insulto dito ang salitang hindi o ayoko. Lahat ng tao nakasentro sa kanya. Ginagawa niya ang lahat para makuha lang. Sanay na siya sa ugali ng kaibigan. Mabait naman ito. Spoiled nga lang. I will stay here mga 1 to 2 weeks. Magdala ka ng damit mo pamalit. Ito ang message niya na tanggap niya sa Viber. Okay. Send. Sabay higa sa kama. Mahirap hindian ang kaibigan niyang si Pam. Iba itong magalit. Iba din itong magtampo. Di na nga iba ito sa kanya. Para na silang magkapatid kung magturingan. Kaya kilalang kilala niya na ang ugali nito at topak niya. Ang totoo, hindi naman niya talaga mahindian ang kaibigan. Talagang umiiwas lang siya na magkita sila ng daddy nito. Paano siya kikilos? Paano siya aarte? Papaano ulit siya magkukunwari? Muling lumiwanag ang phone niya at si Pam ulit ang rumehistro. Nasa labas na ng bahay mo si daddy. Daanan ka daw niya ngayon. Andyan na siya. Napabalikwas siya nang hindi inaasahan. Ano daw? Si Tito andito? At sinilip niya ang bintana na tinatakpan ng kortina. May gray na kotse na nakaparada sa labas. Si Tito na kaya to? Lumabas ang isang lalaki sa pinto ng kotse at sumandal dito. Inilabas ang telepono at nagdial ng numero. Sabay ring ng phone ko. Unknown number. Hello, Dinah. Dito na ako. Dinaanan na kita. Tito, hindi pa po ako nakakapagayos eh. Bigla-bagla kasi si Pam. Babain na lang po kita dyan. Pasok po muna kayo sa apartment. Nanginginig-nginig pa nitong pagbate. Ang awkward ng sitwasyon para kay Dinah. Ang hirap palang mag-pretend sa harap ng ibang tao, lalo na't kung may tinatago ka. Bumaba na si Dinah at nalabas si Nathan. Tamang-tama wala si Tita Dam doon at rumakit na naman kung saan. Wala kang kasama? Inosenteng tanong ni Nathan papasok ng bahay. Po? At sabay pag-angat ng mukha ni Dinah na kanina ay pilit na tinatago pa nito o iniiwas. Ngunit tila nahirapan ata si Dinah, iiwas ang itagpong magtama ang kanilang mga mata. Hindi nila maiwasan ang manatili sa ganoong sitwasyon. Ang ganda mo. Gumaganda ka lalo. Pagbawi pa nito at biglang tumawa. Mas gwapo si Nathan sa liwanag kaysa sa dilim kung saan nagniig sila. Ang amoy at presensya nito ay talaga namang nakakaakit. Kung hindi lang mali ang yakapin ng lalaki, ginawa niya na. Maliligo lang po ako. At umakto na itong akyat ng hagdan. Dinah? Pagtawag ni Nathan. Gusto mo bang... Ay sige, mamaya na lang after mo maligo. Nag-romper shorts lang ito at naglagay ng konting tint at pulbos. Nagpabango din ito bago bumaba at tumuloy sa kotse. Tumabi siya sa tabi ni Nathan. Kumain ka na ba? Tanong nito habang nagdadrive. Hindi pa po tito. Habang nakatingin ito sa labas ng bintana. Nathan na lang at tumatanda na ako. Di ba matagal ko ng requirement sa'yo yan? Mas okay pang mapagkamalan mo akong boyfriend kaysa lolo o tiyo. At sinabayan pa nito ng pagtawa. Boyfriend na nga lang po. Pagsabay sa pagbibiro nito. Boyfriend na nga lang sana kita. Sa isip ni Dinah. Kung pwede lang. Then alisin mo na rin ang po at opo. Opo. Pagsang-ayon pa ni Dinah. Isa pa at kikis na kita. Pagbibiro pa nito. Joke! Ulitin ko kaya? Magjo-joke pa din kaya siya? Naisip ni Dinah. Huminto ang sasakyan sa crossing dahil naka-red light ito. Muling lumingon si Dinah sa labas ng sasakyan at pinanood ang mga taong naglalakad sa crossing.
Wala na siyang mai-open dito na topic. Wala rin naman siyang sasabihin. Nang biglang lumapit si Nathan sa kanya to fix her passenger seatbelt, she froze. Halos pigilan niya ang sarili sa paghinga. Ang bango-bango ni Nathan, parang hindi napapawisan at bumabaho. Higit sa lahat ay makinis ang balat na parang masarap ubusan ng dugo ang leeg para sipsipin. Safety first, habang ikinakabit ang seatbelt sa kanya. Okay ka lang? Dugtong pa nito. Opo. At huminto sa tapat ng mukha niya si Nathan pagkarinig ng sagot nito. Mataman siyang tinitigan at hinawakan ang baba niya. Di ba sabi ko sa'yo, bawal yang po? Habang hawak-hawak nito ang baba niya at pinisil-pisil sabay balik sa sariling upuan nito at naghanda na ng pagpapatakbo ng sasakyan. Kain na muna tayo. Gutom ka na for sure. Nanatiling nakatayo si Dinah sa labas ng fine dining. Naaalangan siyang pumasok sa loob dahil nakikita niyang tila alangan ng suot niya para sa restaurant na yon. Ayaw mo ba dito? Favorite restaurant ko pa naman to. Medyo alanganin yung suot ko eh. Wala na po bang ibang pwedeng kainan? Tiningnan ni Nathan ang suot ng babae mula ulo hanggang paa. Naka-romper ito na denim at naka-sneakers. Kumpara nga naman sa mga nakasuit at semi-formal dress na pumapasok doon. Kakaiba nga siyang pumorma. Okay, let's go. Walang emosyon na pagpapaubaya ni Nathan. Nag-drive ito at tumungo sila sa mall. Inaasahan ni Dinah na magfa-fast food lang sila, ngunit nagkamali siya. You try this. Inabutan siya ng isang draped red satin maxi slip dress. Mahaba iyon, pero kurbang-kurbang katawan kapag naisuot at ditawang malusog nitong dibdib. Sexy, pero elegant. Nagdadalawang isip si Dinah na kukunin ang damit, pero nag-insist pa din ito. Huwag na po kayong gumastos, pwede naman po sa ordinary resto po tayo kumain. Minsan lang ako kakain sa labas na kasama ka. Ipagdadamot mo pa ba? Sige lang, hindi naman kita sisingilin dyan, plus, di naman expensive yan. Di mahal? Habang tinititigan ang 3K na halaga na nasa price tag na to. Binilhan din siya ng isang maliit na bag at sandals na babagay para sa dress na pinili sa kanya ni Nathan. Naghihintay si Nathan na makaupo lang sa labas habang nagkaayos at nagbibihi si Dinah. Sir Nathan, okay na po siya. Pagkaharap ni Nathan ay kumunot ang noo nito. Nagkatinginan ng mga sales lady at si Dinah sa reaksyon ng lalaki. Hindi mo gusto? Pagtatanong ni Dinah. Actually, it's amazing. You look gorgeous, Dinah. At tila nga uod na nalagyan ng asin ang mga sales lady sa narinig. Kinilig ang mga ito, habang si Dinah naman ay kabado. Well, we can eat now. At sabay pagdayo ni Nathan. Ay, tanggalin lang po namin ang price tag, sir. Pati una ng mga sales lady. Nagpamulsa lang si Nathan. Sumandal sa dingding habang nakakross ang mga paa. Dinah, bakit nakikita ko misteryosong babae sa'yo? Bulong nito sa sarili. Bakit? At nahuli ni Dinah na nakatingin sa kanya si Nathan. Nakakatunaw ang mga titig na yan. Patuloy na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pabilis ng pabilis. Halika na. At inoffer na ni Nathan ang braso niya na walang pagdadalawang isip na kinapitan naman ni Dinah. Ano kaya maaaring mangyari habang sila'y kumakain? Hanggang kailan kayang itago ni Dinah ang kanyang nararamdaman para kay Nathan? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Dad? Ikaw ang bumili nitong damit ni Dinah, no? Kumain kayo sa labas? Kung
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikalimang kabanata. Ginabi na sila sa pag-uwi galing restaurant. Masasarap ang mga pagkain, pero hindi gaano nakakain ng madami si Dinah. Nabusog ka ba? Seryosong pagtatanong nito sa babae pagkasakay nito sa kotse. Hindi mo din ata nagustuhan ng wine. Ang gusto ko. Sabay ngiti nito kay Nathan. Kaya lang hindi ata ako sanay sa 5-star restaurant. Mas hinahanap kong panlasa ko yung kwek-kwek o kaya yung penoy. Tapos madaming pipino at sibuyas. Tapos sili. Yun, parang nagkikrave ako dun. Seriously? Sabay pagtitig nito sa mukha ni Dinah after nito mag-on ang kotse. At isang matamis na ngiti na may pagkagat pa ng labi na sinabayan pa ng pagtango ang tanging naisagot lang ni Dinah. Tawang-tawang nag-drive si Nathan at binuksan ang car stereo. Pumili ito ng love song at chinek ang aircon kung nakatapat ito kay Dinah. Sabay hawak sa pisngi nito. Umandar na ang sasakyan ng mahaba-haba nang biglang parang batang nagtuturo sa labas ng kotse ang dalaga. Ayun, ayun! Malakas sa sambit nito. Ang alin? Wala sa wish yung pagtatanong nito sa babae dahil nakafocus ito sa pagdadrive. Kwek-kwek! Sabay tingin nito kay Nathan. Nasa gitna sila ng kalsada, kaya napilitan si Nathan na igilid nito ang kotse at ipinark para makababa ang babae at makabili ng paborito nitong street food. Ate, isa lang po, tostado sana. Excited itong pagtuturo. Takam na takam si Dinah habang iniinit ng matanda ang kwek-kwek sa kawali nito. At iniabot ito sa kanya matapos makitang tostado na ito at ayon sa kagustuhan ng dalaga. Pinalagyan pa ito ng suka at gaya ng krinik-crave nito na madaming sibuyas at pipino. Masarap? Inosenteng pagtatanong ng mayamang doktor. Subuan mo nga ako? Request pa ng una-una. Natigilan pa si Dinah sa pagsubo at napatingin sa doktor. Hindi to masarap. Pagdamot ni Dinah sabay irap. Lumiit ang mga mata ng lalaki sa pagtawa. Kwek-kwek nga lang pinagdamot mo pa. Banat nito. Kwek-kwek na nga lang di ka pa makabili. Pagsigunda pa ni Dinah. Oh, wag na kayong mag-away mag-asawa. Isang kwek-kwek na lang to. Kainin niyo na. Sinabayan pa ng tinging nanunukso ng matandang tendera. Nahiya ang dalaga sa tinora ng matanda at napayuko na lamang habang sinakyan naman ito ni Nathan. Girlfriend ko pa lang po, inang. Next year ko pa po pakakasalan. Sabay akbay kay Dinah at siniko naman ng dalaga ang doktor. Naku, pinatatagal pa ba yan? Ako nang magkasal sa inyong dalawa, total bagay naman kayo. At nagtawanan pa silang dalawa sa tinura ng matanda. Masarap pakinggan ang sinabi ng matanda. Napakagaan ng loob. Nakakakilig ng puso. Sa oras na yon, para bang nawala ang malaking agwat ng edad nila sa isa't isa. Nagkakatawanan, nagkakabiroan at nagkwekwentuhan. Matagal nang mabait si Tito Nathan, pero never niyang na-experience na sweet ito. Never siyang sinubuan o hawakan man lang ng kahit anong parte sa katawan nito. Ang totoo ay napasungit niya lalo at madaming ginagawa sa trabaho. Sobrang busy nito sa career niya at sa business ng pamilya nila noong mga panahong nabiyudo siya. Masipag si Tito Nathan at napaka-focus lagi sa trabaho. Kaya naman lumaking independent si Pam. Cool dad nga daw si Tito Nathan na sa tingin ko hindi maipagkakaila. Halika na. Pag-aya sa kanya ng doktor habang hawak-hawak nito ang bewang nito sa pag-alalay pagpasok ng kotse. Unti-unting napapanatag si Dinah sa presensya ng lalaki. Siguro nga ay dahil magaan itong kausap. Ngunit paminsan-minsan ay nakakapag-isip din ito. Maya-maya ay nakatulog na si Dinah sa biyahe. Ang mukha nito ay nakapihit paharap sa lalaki. Sa tuwing humihinto ang sasakyan, sa konting liwanag na rumihirihistro sa sasakyan
ay hindi pa din maalis-alis ni Nathan ang isipan niya na baka si Dinah ang misteryosang babae. Nababaliw na siya. Ilang beses na nga ba niyang pinahanap ang babaeng yun? Naaalala pa niya na pinakuha pa nito ng listahan ng mga bisita at inisa-isang mga profile list nito. Para siyang masisirain ng bait. Makita lamang ang babaeng nagpabago ng lahat sa kanya. Ang nag-iisang babaeng muling nagpataas ng libido niya at excitement niya sa buhay. Alam niya sa sarili niya hindi niya ito tatantanan hanggat hindi niya nakikita ang babaeng yan. Mahal na ba niya ang babae? Nahulog na ba siya dito? Sa edad niyang yan, mahirap tanggapin na isang one-night stand lang pala siya madadali. Muli ay sinulya pa niya ang natutulog na si Dinah. Ang mga labi nito. "You're getting my lipstick off, doctor." Isang linyang hindi niya malilimutan ng makakaadniig ang babae. Kasing ganda ng labi ni Dinah ang labi ng mga babaeng yon. Pero hindi kasing wild. Kasing lambot din kaya ng labi niya ang labi nun. Ihininto ni Nathan ang kotse pansamantala at ini-enjoy niya ang pagtitig sa pagod na dalaga. Kasalanan man ang hindi pagpigil sa sarili, ay masasabi niyang makasalanan nga siya. Unti-unti ay inilapit niya ang mukha sa babae at nilapatan niya ito ng banayad na halik. "I'm sorry, Dinah. Hindi ko mapigil." Bulong nito sa sarili at sabay paandar ng sasakyang muli. Late na sila nakarating at pupungas-pungas silang sinalubong ng maid sa gate. Pagbukas ng main door, ay bumungad sa kanila si Pam na excited silang makita. "Beshi!" At yumakap pa ito ng mahigpit sa kaibigan. "I miss you!" At tila mangiyak-ngiyak pa si Dinah na makita ang kaibigan. Matagal-tagal na din silang nagkikita ng personal. Na-miss talaga nila ang isa't isa. "Ang payat mo na!" Ang pangiinis pa nito kay Pam. "Porket ang payat mo? Sexy ako!" Pagdepensa ni Dinah. At sinipat-sipat pa si Pam ang kaibigan at pinaikot-ikot. "Dad? Ikaw ang bumili nitong damit ni Dinah, no?" At nagkatinginan si Dinah at Nathan sa tanong ni Pam. "Kumain kayo sa labas?" Patuloy na pagtatanong nito nang nakataas pang isang kilay. Isang pagkamot lang sa ulo ang iginanti ng ama nito sa kanya. "Haha! Biktima mo naman si Dinah ngayon." At sabay tapon ng tingin kay Dinah. "Biktima? Ako?" "Well, ganyan yan si Daddy. Pag may gustong puntahan tapos gusto ka isama, bibili ng damit ng kasama. Kahit si Manang, ginanyan niya. Ayaw na tuloy siyang samahan." Ngumiti ito muli sa kaibigan. "Masanay ka na." Pag-explain pa nito. Biktima. Masasaktan ba siya sa salitang yun? Seseryosohin ba niya? Baka nga naman, biktima siya rito. Nakaramdam siya ng konting kurot sa mga tinura ng kaibigan. Para ba siyang sinampal ng katotohanan na ang pagiging magiliw sa kanya ni Tito Nathan ay wala ni konting kahulugan. Bukod tanging siya lamang ang nagbigay meaning ng lahat dahil masaya siya sa pakikisama nito. Ngunit hanggang doon na lang. At wala namang iba dahil ganon siya sa iba. Oo, ganon siya. Ganon siya sa lahat. At ako, until now, umaasa. Wala nga bang kahulugan ang lahat ng nangyari? Isa daw sa pinaka-expensive restaurant ang pinasukan namin. "Good evening po, sir." Bati pa ng mga staff doon. Halatang madala siya doon at napaka-welcoming ng mga staff sa kanya. Mismong manager pa ang humarap dito nang makita ang lalaki. Halatang VIP. "Garden Paradise, please." Ang huling sinabi ni Nathan sa mga ito. Malawak ang restaurant at marami ang kumakain. Pero ang lahat ay nag-uusap ng tahimik. Pinadiretso pa kami sa halos dulo ng area. Medyo private ang lugar na yon. Maraming bulaklak sa dadaanan. Ngunit may mga harang sa mga kada table na aesthetic pa din tingnan at classy. Meron din special way to call the attention of the staff. "Wagyu beef for 2, wine, and specialty of the house."
Yan ang in-order ni Nathan. Wagyu be mine? Pagbibiro pa nito nang umalis ang staff at hiniwang karne. Tinusok ng tinedor at inilapit sa kanya para isubo. So sweet. Susubo na sana si Dinah nang binawi ito. At anong sagot? Pangungulit ng lalaki. Sasagutin ko ba? Dapat ba ako umuo? Ginitian na lamang ni Dinah si Nathan. Is that a yes? At nagtama ang kanilang mga paningin. First day pa lang, pero feeling ni Dinah ay patuloy siyang inaakit nito sa mga simpleng biro nito sa kanya. Isang pilyong ngiti ang ginawa ni Nathan at nag-indicate ng paghihintay ng kasagutan sa birong iyon. Yes, nahihiya niyang sagot. At tila yun lang ang hinihintay ni Nathan at tumabay na ito sa kanya at sinimulan niya ng subuan. Naaalala mo ba? Bungad ni Nathan. Alin? Malawak nitong pangiti habang umunguya. Nung gabi. Seryosong pagpapatuloy nito habang sumusubo din ang kanya. Tila nanlamig si Dinah sa nadinig. Nagpawis ang kamay at paa niya. Pinaiikot ng ba siya nito? Alam na kaya niya? Bakit ganun ang mga tanong niya sa akin? Napainom ng tubig si Dinah sa dagpong iyon. Nang maibaba niya ang baso at sinulyapan si Nathan, ay nakatingin sa kanya ito at may hawak na glass wine. May laman na itong red wine. Cheers! Sabay abot na to ng wine sa kanya. Kinuha niya ito at nakipag-toast. Sa pantahan ni Nathan, malaking similarity ni Dinah at ang babaeng yon. Sa kilos, sa boses at sa physique nito. Yes, masquerade party yon. Wala siyang ebidensya na iisa sila. Madilim doon at lasing ang mga tao at hindi siya exempted. Ang babaeng nakasama niya ng araw na yon ay wild. Wild na wild. Ramdam na ramdam niya na lalaking lalaki siya sa mga oras na yon. Ikaw ba siya, Dinah? O need lang kitang lasingin? O need lang kitang landiin para lumabas ang totoong ikaw? Sinimulan na nilang uminom ng wine. Nag-bottoms up pa si Nathan at tinitigan si Dinah. Nagsip lang ang dalaga ng wine ngunit hindi niya kayang pumangalawa. Lumukot ang mukha nito na para bang first time niya uminom ng alak. Hindi niya rin maintindihan ang sarili, pero yun ang nararamdaman niya. Mapait ito ng sobra sa panlasa niya na parang gamot. Umasim ang kanyang panlasa. At halos gustong bumaliktad ng sikmura nito, kaya naman dali-dali itong lumabas at tumungo sa restroom. May bakas sa mukha ni Nathan ang pag-aalala. Hindi ba ito umiinom ng alak at napilit ko lang? Malakas uminom ang babaeng nakasama niya ng gabing yon. Kayang uminom ng sunod-sunod at halong-halong klase ng alak. Magaling mangakit at magaling sa kama. Naputol ang kanyang malalim na pag-iisip nang bumalik si Dinah. Bumalik ito sa kinauupuan niya makalipas ang ilang mga minuto. Namumutla ito sa hindi malamang dahilan. Napayakap si Nathan kay Dinah. May pag-aalala pa at pagsisisi ang yakap na yon. Walang imik ang dalaga na nagpaubaya. Ngunit isang halik sa noo naman ang iginawa ni Nathan sa babae. Sorry! At lalong humigpit ang yakap ni Dinah dito. Sa tagpong ito, biktima nga lang ba talaga ako? Pagtatanong ni Dinah sa sarili. Naniniwala si Dinah na may mga bagay na ikinikilos ang tao na hindi kailangan ng mahabang paliwanagan. Pero naiintindihan ng mga puso. Pero sa ngayon, hindi niya alam kung applicable ba ito sa kanya. Halik sa noo. Halik sa kotse. Lahat ng yun? Biktima nga lang ba ako? Naputol ang pagmumuni-muni nang biglang nagsalita ang kaibigang si Pam. Hinila sila nito sa garden upang ipakita sa kanya ang napaayos niya. Dito daw niya gustong maghanda. Malawak naman ang mansyon para sa isang handaan. Kayang-kayang magparty ng bongga kung gugustuhin talaga. May mga nakasabit doon na konting dekorasyon at mga ilaw. Natrimmed na din ang mga halaman. Maganda na ang lugar para sa celebration. By the way, Dad, wala pala akong team sa birthday ko next week.
Although tutulungan ako ni Dinah para mag-prepare sa program, may suggestion ka ba? Oh yeah! I really enjoyed the last party I had, so I want you to experience it too. Mag-masquerade party ka. Walang pag-aalinlangan na pag-recommend nito. Napatulala si Dinah sa narinig at halos tumigil ang kanyang paghinga. What do you think, Dinah? Maganda nga daw yun. At syempre gusto ko din ma-experience kasi mukhang exciting. Sabi nga ni Tito, masaya daw yun. At pilit nang umiti. Excited na ako, Dad. Ako din. Sobra. Sabay titig ni Nathan kay Dinah at sabay ngiti. Nagtama ang kanilang paningin at manaka-nakay binawi din ng lalaki. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Itong masquerade party na kaya ang magko-confirm sa likod ng totoong pagkatao ng babaeng pinapantasya ni Nathan? Ano kayang gagawin ni Dinah? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Alam mo bang may isang paraan para malaman ko kung nagsasabi ka ng totoo? Humarap ka sa akin. Humarap ka sa akin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-6 na kabanata. Wear this. Marahang utos ni Nathan kay Dinah. Napalunog si Dinah nang tumambad sa kanyang tinutukoy ng lalaki. Mas dilitaw ang ganda mo dito pag itong sinuot mo. Pagpapaliwanag pa nito. Nasa harapan niya ngayon ng isang fashionable black long sleeve lace prom dress at stiletto lace up gladiator sandals na black. Ngunit ang higit na nakapagpagulat sa kanya ay ang pagkakita niya sa red mask na naroon. Ito ang same mask na ginamit niya at nalaglag niya nang hinahabol siya nito. Itinabi niya? Bakit? Hindi niya alam kung anong motibo ng lalaki. Pinagdududahan ba niya ako? Ang ganda naman pero parang sobra-sobra na po yan. Si Pam na lang kayang magsuot niyan. I have mine. Pagsingit naman ni Pam nang marinig ang pangalan habang pababa na ng hagdan. Ako nga lang pumili at bumili. Sabay pilit nang ngumiti ito. Ang sweet naman pala ng daddy ko. Sabay lapit nito sa sofa para kilatisin ang dress. Ang ganda, parang ikaw ang celebrant ah. Well, I asked you kung may dress ka na. Sagot mo, ikaw nang bahala, kaya ako nang pumili para kay Dinah. Have you asked her kung may damit na siya? Mukhang hindi ata. Binila na siya ng boyfriend niya. At tinapunan pa nito ng panunuksong tingin si Dinah. Boyfriend? Kunot nitong pagtatanong. Kailan pa? Habang tiningnan nito ang dalaga na tinapik ng kaibigang anak na to. Meron nga ba, Dinah? Dad, soon to be her boyfie. At kilalang kilala mo. Namula ng bahagya ang mukha ng lalaki at tumigas ang mukha na nakatingin kay Dinah. Manang, tawag nito sa serbidora nila. Pakikuha nga ako ng tubig. Pag-uutos nito na hindi tumitinag sa pagkatingin kay Dinah. Kilalang kilala. Tama bang hinala niya? Kahapon ng umaga ay narinig niyang kumakatok ang maid sa kwarto kung saan natutulog si Dinah. Miss Dinah, may naghahanap po sa inyo, may bisita po kayo. Tura ng matandang tagapagsilbi ng mansyon. Rinig na rinig ito ni Nathan. Kaya naman nauna na siyang bumaba para tignan kung sino ang lalaking bumibisita sa dalaga. Nang bumaba ito ng hagdan ay nakita niya ang nakatalikod na lalaki. Maganda ang tayo nito at malinis tignan. Mukhang bata pa ito at profesional. Hindi niya matanto kung sino ang lalaking yon. Pero alam niyang pamilyar ito sa kanya. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya at ngumiti. Doc Atlanta! Pagkabulalas niya.
Mukhang napadaan ka dito. May problema ba sa mga report sa ospital? Don't bother, Doc Nathan. Hindi ako pinapunta ni Daddy dito. I'm here because of her. Sabay turo sa pababang si Dinah. Halatang gulat ang mukha ng babae at tila di nito inaasahan na may bisita. Why are you here, Doc Eric? Pagtatakang pagtatanong ni Dinah. Titig na titig sa kanya si Doc Nathan. Iniisip niya kayang ako ang nagpapunta dito ng bisita. Ang awkward. Bisita ako tapos nagpabisita pa ako ng iba. Well, I just wanted to see you. Sagot pa nito sa kanya. At sabay baling ng tingin ni Nathan kay Doc Atlanta at di na napigilan ng mamulsa sa harap nito. Kumunot ang noo ni Dinah sa presensya ng lalaki, pero hinarap pa rin niya ito. Biglang hinawakan siya ni Nathan sa braso nang papalapit na ito sa batang doktor. Excuse us, habang hinila niya palayo ang dalaga. Are you seducing him? Habang tinitignan nito ang suot ng dalaga, naka-dolphin shorts ito ng sobrang ikli na halos kita ng makinis na puwet nito at nakaputing sando na bakat ang hulma ng dibdib at kitang-kita ang kulay ng bra niya. Hindi. Then magpalit ka ng damit sa taas. Pandidilat pa nito ng mata sa kanya na may halong panggigigil. Maya-maya ay bumalik na ito at nakapagbihis na ng mahabang t-shirt. Sumimangot pa din ito na makita ang dalaga. Naiinis siya dahil kahit na anong isuot pa nito ay parang nakakagigil pa din ito sa paningin niya. At malamang ay ganun din ang nasa isip ng lalaking bisita. Walang anumang sinabi ni Nathan, pero kitang-kita sa mukha nito ang pagkawala sa mood at pagkadismaya. Inubos na lamang niya ang kapeng inahanda sa kanila ni Manang. Nakasimangot si Nathan. Galit ba siya na may bumisita sa akin? Anong atin? Tanong ng dalaga kay Doc Atlanta. Hanggang doon lang ang huling narinig ni Nathan at hindi niya nakaya pang magtagal na makitang nag-uusap ang dalawa. Umakyat ito habang nag-isip. Anong dapat nilang pag-usapan? Anong koneksyon nila? Makaraan ng kalahating minuto ay bumaba ulit ito. Manang, nasan sila? Nang di nito makita na nasa sala ang dalawa. Ay, umalis po sila, nakakotse. Ang dinig ko po ay saglit lang daw, sabi ng lalaki. Miniskol niya ang phone ni Dinah, ngunit narinig niya ang pagtunog dun sa lamesa ng living area. Iniwan niya ang phone niya para lang sa lalaking yun. At kumuyom na ang palad ito. Sunod-sunod ngunit maiikling busina ang narinig ni Nathan na nagpabukas ng gate ng mansyon. Buong maghapon siyang hindi nag-aircon upang mabuksan ang bintana ng kwarto. Nang sa gayon ay marinig niya kung dumating na si Dinah. Si Pam din naman ay tila wala namang pakialam sa pagtatanong nito at nagmamadali ding lumabas ng kwarto at may naghihintay daw sa kanya sa labas. Di man lang nito hinanap ang kaibigan. Isang pagsilip lang ginawa nito sa bintana at muling hinawi ang kortina. Andiyan na siya. Nakaramdam ito ng inis na makitang merong ibang lalaking kasama ito. Pihadong maya-maya lang ay aakyat na yon at kakatok sa pinto niya dahil nagbili na siya sa mga maid na kung darating ang dalaga ay sabihin kausapin siya nito. Good evening, Miss Dinah. Good evening po, Manang. At binulungan na siya ng matandang katulong. Bakit daw po? Tanong ni Dinah. Galit ba? Pag-aalala ni Dinah. Kaninang umaga pa siya wala sa mood eh. Di ko lang alam kung bakit. Di din siya kumain. Nagmamadaling umakyat si Dinah para makita ang lalaki. Halos buong maghapon na siyang nasa labas. Namiss din niyang makita ang mga mata nito at ang mga labi. Kanina pa siyang uwing-uwi para dito. 3 katok lang ay bumukas na ang pinto at hinila pa siya nito papasok sa loob ng kwarto at inamoy ang leeg nito. Amoy alak. Uminom ka? Pasinghal na pagtanong na to. Hindi. Ang ayoko sa lahat yung niloloko ako. Yung pinagsisinungalingan ako sa sarili kong pamamahay. Hindi nga. Pagtangging muli ni Dinah. Humigpit ang pagkakakapit nito sa braso nito. Nathan, nasasaktan ako. Nakipag-inuman ka doon?
Magkakaila ka pa amoy alak ka. Tuluyan ang tumulo ang luha ng dalaga sa bintang sa kanya. Hindi siya uminom. Pero nabuhusan niya sarili ang alak. Hindi niya maintindihan. Pero hindi niya na kayang uminom pa nito at isinuko ng sistema niya. Siguro dahil sa trauma ng overdrinking niya last time. Binitawan siya ni Nathan sa pagkakahawak at matamang tinignan. Mga matang mapanuri. Mga matang nanghihingi ng katotohanan. Nagsasabi ako ng totoo, hindi ako uminom. Mahina pero mariin itong sinabi. Basang-basa na ang kanyang mga mata sa pagpapaliwanag. Alam mo bang may isang paraan para malaman ko kung nagsasabi ka ng totoo? Malalim ang boses na to. May halong pagbabanta ang tono habang unti-unti siyang lumalakad papalapit at si Dinah naman ay pausod na pausod at napasandal si Dinah sa pinto nang makalapit si Nathan. Yumuko ang dalaga. Humarap ka sa akin. At bahagya niyang iniangat ang kanyang muka. Humarap ka sa akin. Ulit nito. Hinawakan ni Nathan ang dalawang kamay ng babae at iniangat ang ulo nito. Sabay patay ng ilaw ng kwarto. May isang paraan para malaman ko kung nagsasabi ka ng totoo, Dinah. I only want the truth from you. Matapos nito, ay marahas niyang hinalikan ng babae sa labi. Inaasahan niya ang lasa at amoy alkohol dito, pero ibang nalasahan niya. Ang tamis ng mga labi ng dalaga. Ang nakakaadik nitong likido. Ang lambot ng mga labi nitong nagpapaanyaya ng paulit-ulit na pagdampi. Nung una ay tumanggi pa ang dalaga, ngunit ikinagulat ni Nathan sa pagganti nito sa mga halik niya. Nagpalitan sila ng banayad na paghalik. At isa-isa at aaminin niya na mas masarap ito kesa sa inaasahan. Mas banayad ito kesa sa mga nauna niyang hinalikan. Hinahanap pa ba niya ang misteryosong babae o napukaw ng atensyon niya kay Dinah na nahahawig sa babaeng yan? Nabuhay ng misteryosang babae ang natutulog niyang libido. Pero parang napukaw ni Dinah ang natutulog niyang puso. Hinawakan ni Nathan ang mukha ng babae. Hinalikan sa ilong, sa baba at sa noo. Dinah. Mahinahon itong pagtawag sa pangalan ng dalaga. Tapos ka na? Mataray na pagtatanong nito at sabay pagbukas nito ng ilaw at pagtalikod sa lalaki. Dinah, I like you. At tuluyan ang lumabas ng kwarto sa Dinah. Sir, ito na pong tubig niyo. Pagputol ni Manang sa pag-alala ni Nathan. Uminom muna ito ng tubig bago inihanda ang sarili sa maririnig. Kilala ko ba? Ha? Pam? Kilalang kilala. Pagbibida pa ni Pam dito. Tumingin na makahulugan si Nathan sa dalaga. Na umiwas naman ito. So, naka-first base na ba? Hagikik ni Pam. Well, at least kung bibigay ka man lang, doon ka na sa giginhawang buhay mo. Magiging ka-level na rin kita. No need mo nang magpalibre sa akin. Sabay tayo pa nito. Just be practical. At least mayaman na taong mapagbibigyan mo ng virginity mo. Virgin pa si Dinah? Parang mainis lalo siya sa narinig. Stop it, Pam. Ayoko nang marinig ang mga ganyang private thing niya. Besides, sabay pagtalikod pa nito. Wala akong pakialam. At tuluyan na itong umakyat sa taas ng kwarto. Tila nasaktan si Dinah sa narinig, pero hindi niya ipinahalata. Kagabi lang ay kumain na ito, at nararamdaman niya tapos ngayon ay wala na ulit itong pakialam sa kanya. Muli niyang kinapa ang dress na binili sa kanya ni Nathan. Mas lilitaw ang ganda mo dito pag ito ang sinuot mo. Parang echo na paulit-ulit niyang naririnig sa isipan niya. Should I make you fall in love with me, Nathan? Tanong nito sa sarili. Ilang oras na lang ay magsisimula na ang party. Nakaayos na ang lahat sa garden at sobrang eleganteng tignan ng lahat-lahat para sa okasyon na yon. Kumuha ng sariling taga-makeup ang birthday celebrant, kaya naman sobrang ganda ng pagkakaayos sa kanila. I just want to say thank you sa lahat ng dumalo.
Lalo na sa daddy kong sobrang bumabawi sa akin ngayon. At nagtawanan ng lahat. Dad, I love you. Sobrang swerte ko sa'yo. Alam ng lahat yan. Kaya naman hindi pwedeng mag-asawa at mag-anak ng iba kasi I will be the only heir ng pinaghihirapan niyo ni Mommy at wala ng iba. Sabay tawa pa nito. Kaya yung mga nagtatangka dyan, hindi po kayo pwedeng maging frontera over my dead body. At naghagalpakan ng lahat. Enjoy the party, everyone! Alam ng lahat na hindi biro ang tinura ng celebrant. Seryoso ito na idinaan lang sa biro. Samantalang tumunog ng tugtugan sa party. Punong-puno ng pagkain at alak. Nakarami-rami na rin ang nainowang nakararami pagkaraan pa ng mga ilang oras. Ngunit hindi pa din nakikita ni Dinah ang Tito Nathan niya. Naglakad-lakad pa siya at paikot-ikot sa party nang may marinigan siyang nagbubulungan at naghahagik-gikan sa may bandang dulo ng halamanan. Si Nathan at ang isa pang bisitang babae. Naghahalikan. How's the kiss? Tanong pa ng babae. At napangiti na lang lalaki. What do you want me to say, Doc Christine? The magic words. Sabay kindat pa nito. Napaatras na lang si Dinah sa mga nadinig. Hindi siya natutuwa sa mga nakikita at naririnig niya. Kaya naman dali-dali itong umalis. Dinah! Tawag ni Nathan dito at dinala siya nito sa isang sulok. Anong nakita mo? Mahalaga ba kung anong nakita o narinig ko? Gigil niyang pagsasalita. Siguro mas magandang tanungin mo kung anong nararamdaman ko. Pinaglalaroan mo ba ako? I'm sorry. At isang malakas na sampal ang nagpaalis ng alak sa katawan ni Nathan at dali-dali nang lumayo ang dalaga. Hinanap niya sa crowd ang dalaga, but he can't find her anymore. Nakita mo bang kaibigan mo, Pam? Nang napagod na ito sa kahahanap. Ay, nagtana na ata. Kasama si Doc Atlanta. Pagbibiro pa nito. Uuwi na daw sila. Pagsigaw pa nito habang nagsasayaw sa salyo ng musika. Umakyat na mabilis si Nathan sa kwarto nito at nakita niyang wala na nga ang mga gamit nito. Bumalik siya sa master's bedroom at doon ay maayos na nakalatag ang damit na sinuot ni Dinah sa party at ang maskarang pinagamit niya dito. Nadala siya ng sama ng loob niya sa babae dahil sa existence ni Doc Atlanta. Pero parang iba na ang sitwasyon ngayon. Mukhang si Dinah na ang higit na nasaktan. Pinaring niya ang phone nito, pero unattended ang numero. Tatawagan ba niya si Doc Atlanta? Anong sasabihin niya dito? Denial niya ang telepono. Hello, Doc Nathan? Doc Atlanta, kanina pa kita hinahanap. Umuwi ka na daw? Oh yes, Doc. I am with my special someone. Just text me na lang kung may mga need kang documents. I will send it na lang sa'yo by tomorrow. Napahila mo si Nathan sa sarili. Special someone? Magkasama sila? Saan sila ngayon pupunta? Ang daming tanong nasa isip ng doktor. What have you done, Nathan? Naisip niya. Paano kita mababawi ngayon, Dinah? At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang gagawin ngayon ni Doc Nathan? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nathan, ibaba mo ako, nakakahiya. Kung sumakay ka na lang kanina, hindi ka na nahihiya ngayon. Huwag kang aalis dyan. At kayang-kaya ko pang gumawa ng mas nakakahiyang moment dito, isang maling kilos mo lang. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikapitong kabanata. Isang umaatikabong palakpakan ang isununod after ng speech ni Dinah. Nagpasalamat siya sa award na nakuha niya sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Ang lahat ay nakasuporta sa tagumpay bilang isa sa mga kinikilalang asset ng kumpanya.
May mga bali-balita pa ngang ipapadala ang piling empleyado sa Japan para doon ituloy ang kani-kanilang mga nasimulan. Igagrab mo ba ang offer sa'yo? Promotion rin yan. Libre pa lahat. Ganun din naman. Mas pagod ka pa dito. Ika ng isa sa mga katrabaho niya. Malaking event yan sa kumpanya. Lahat ng empleyado na best of the best sa different branches nationwide ay naroon. Kaya naman kanya-kanyang bit-bit na miyembro ng pamilya para sa event na yun. Mag-arbo ang event place at lahat ay naka-formal wear. Ultimo mga lalaki, naka-spring split sequence, long formal evening dress siya. Kulay balat ang dress na yon at malalim ang likuran. Naturalesa niya ang pagiging payat. Pero this time, bumagay sa kanyang malaman-laman niyang pangangatawan. Walang sino man ang hindi nakapansin sa kada paglakad niya. Takaw atensyon. Darling of the crowd na may tuturing. Bongga, ang daming admirers. Pati ata si Sir Boss natin kanina pa pumupuri sa'yo. Tukso pa ng isa. Huy, awat na. Lubay-lubayan niyo yan ha. Baka di pa ako mapromote si Santi na kagad ako kapag narinig ng asawa niya yan. Pagtigil niya sa kasamahan. Puring-puri ka ni Sir Boss Chinese. Mahinang pagtugon ng kasama. Ikaw naman kasi masyado mong ginalingan ng get up. Busangot na tuloy ang asawang babae. Kaamo nagmukhang julalay niya si tita sa stage. Banat pa ng katabi niya. Kuya, hindi magandang biro ang kagaganyan niyo. Ngiti naman ni Dinah. Nakatalikod siya sa stage, kaya naman hindi niya napapansin ang mga nagaganap doon. Ang focus niya ay makauwi agad at hindi na tumagal pa sa party para mas makapagpahinga ng matagal-tagal. Isang malaking panghihinayang na hindi man lang niya kasama si Tita Dam niya. Siya lang ang walang kasama doon na kamag-anak. Si Tita Dam na nga lang naging masasakitin pa nitong mga nagdaang araw. Tumaas daw ang blood pressure niya kakarakit, kaya hayaan ko na lang daw muna siya magpahinga para may lakas rumakit ulit sa mga susunod pang araw. Gusto niya sana itong kamustahin. Kaya lang, wala naman itong cellphone pang text man lang kay tita. Belle! Tawag na to sa kaibigan. Picturean mo naman ako. Tapos tag mo ko sa FB Alam mo na. Pakiusap niya. Huwag kang mag-alala dahil maganda ka. Madami akong picture na kinuha sa'yo. Ikaw kasi lumang-luma na nga lang yung phone mo na wala mo pa. Malas na nakapulot na. Pwede mo nang ipa-museum yun Pang-asar pa nito. Ang phone ko. Di naman talaga siya nawala. At wala din naman sigurong magkaka-interest doon. Baka ibalik lang sa kanya na magnanakaw yun kung nagkataon. Ang totoo, dahilan niya lang yun. Isang linggo nang nakakalipas nang huling makita niya si Nathan. Nung gabing yun, yun din ang araw na sa sobrang inis niya ay naibato niya sa puno ang phone niya at pinagtatatapak-tapakan. Yun din ang aktong nakita ko ni Eric sa sitwasyon na yun. What is supposed to be the problem? Takang-taka ng lalaki. Kahit na magkahumiyaw ka dyan, walang makakarinig sa'yo sa lakas ng tugtog dito. Kitang-kita niya yung namumugto ang mga mata ng dalaga at ni isang salita ay walang namutawi dito. Ihahatid na kita sa inyo. Pag-offer pa nito ng tulong. Isang tangula ang sagot sa tanong na yon at dali-dali siyang umakyat ng mansyon upang magbihis at kunin ang mga gamit niya. Habang si Eric naman ay nagpaalam na sa lasing na si Pam. Huwag mong ibabalik dito yan na hindi mo pinapatikim ng luto ng Diyos. Sabay kindat pa nito habang aliw na aliw sa pagsasayaw sa dance floor. Buntusin mo ko at akong bahala sa'yo. Susuray-suray pang pagbulong nito. Oh, party, party! At sumenyas pa ito ng thumbs up nang makita si Dinah. Tumakbo pa ito kahit nagigiwang-giwang ang paa sa high heels nitong suot. Beshi, it's your time. Break a leg. Pangungulit pa niya habang iniiwas naman ni Dinah na makita nito ang bugto niyang mga mata. Let's go? Pag-aaya pa ni Eric sa kanya. Yumakap ang kaibigan bago tuluyang maghiwalay. I love you! Sigaw pa ni Pam habang nagpa-flying kiss.
Isang pilit na tawa ang naiganti niya sa mga kausap niya. Hindi ko priority ang phone. Priority ko magka-jowa. Biro pa nito sa mga kasamahan niya sa table. Ayan ata ang jowa mo. Kilig pang sabi ng babaeng katrabaho niya sa harapan niya. Hindi pa man din siya nakalingon na isang halik na sapis niya ang lumapat sa kanyang mukha. Nag-init ang mukha ng dalaga at sinulya pa ng mapangahas na lalaki. Ngunit mas ikinagulat niya na makita kung sino iyon. Si Nathan. Ayos na ayos. Naka-formal wear na akala mo'y invited din sa event na yon. Kumuha pa ito ng upuan para tumabi sa kanya at umarting cool na cool. Napatiimbag ang si Diana sa inaarte nito. Anong ginagawa nito dito? Kapal ng mukha. Hindi niya magawang magpakita ng totoong emosyon ukol dito, kaya pilit na pilit ang mga ngiti nito at bumulong sa doktor. Anong ginagawa mo dito? Impit niyang pagtatanong sa doktor. Hindi niyo party to, walang doktor dito. Umuwi ka na. Pag-i-insist pa ng dalaga. Isang ngiti nakakaloko lang iginante niya sa babae. Kadarating ko lang tapos paaalisin mo na ako kaagad. Hindi pa nga ako napapagod na makita ka. Bulong pa nito dito. Bakit ang ganda-ganda mo ngayon? Alam mo bang darating ako? Dugtong pa nito na lalong nagpakilig sa mga babaeng nakakarinig. Isang pinong kurot ang iginante ni Diana habang napipikong ngumiti sa harap ng mga katrabaho. Ngunit hindi nagpatinag ang doktor dito at kinuha ang kamay niya tsaka hinalikan. Namiss ko to. Habang hinihimas-himas pa niya ang kamay ng dalaga. Isang malakas na palakpakan naman ulit na siyang rason ng pagbawi ni Diana sa kamay nito. Ikinabigla ni Diana ang pagtutok sa kanila ng spotlight. Sabay tayo ng doktor at tumungo sa stage para magbigay ng isang mensahe. Tonight, I am very happy to be part of this event for 2 reasons. First, I have been given a chance to meet all of you. And second, makakasama ko pa ang babaeng muling nagpatibok ng puso ko. At tila concert na naghiyawan ng mga tao. Kanya-kanyang kantsawan sa akin habang malamig na pawis ang tumutulo sa likod ni Diana. Kahit malamig pa sa pwesto niya. Damang-dama niya ang pagtaas ng dugo niya sa ulo na lalong nagpapula sa kanyang muka. Stakeholder ng kumpanyang boyfriend mo? Tanong pa ng mga kasamahan. Wala akong boyfriend. Mariing pagtanggi nito. Gigil na pinagdikit ni Diana ang kanyang mga ngipin sa galit. Nakipagkamay ang doktor sa mga matataas na tao sa stage at maya-maya ay hindi niya ito masilayan ng anino. Mabuti nang umalis na at matapos nitong mag-iwan ng komosyon. Huling-huli siyang lumabas ng party dahil sa pagkailang. Nauna pa ang ibang mga kasamahan niyang umuwi at inintindi naman siya nito sa pag-aakalang may susundo dito o may kasamang mayamang boyfriend. May mga bulungan siyang narinig sa mga ibang bisita nung nasa restroom pa siya noon. Sino doon? Yung babae sa kabilang table ba yun? Malamang kaya na-awardan yun dahil backer-backer din. Huwag na tayong magtaka kapag may-ari na siya ng kumpanya next time. Ang iba naman ay tinatapunan siya ng nang-uusik na tingin mula ulo hanggang paa. Mga komentong hindi niya malunok. Pero wala naman siyang magawa dahil yun ang nakita ng lahat. Akala niya cool. Akala niya nakakakilig. Nakakabwisit na lalaki. Gigil na gigil sa pagmamaktol nito sa loob ng powder room. Kukunti na lang mga tao nang lumabas ito sa harap ng 5-star hotel. Mag-aabang na lamang siya ng taxi gaya ng iba. Nakipag-unahan pa siya sa pagpara dito. Pero nilagpasan lang sila ng sasakyan. Pareho-pareho silang mga hopeful ng mga katabi niyang gusto din makasakay agad para makapagpahinga na sa kanya-kanilang mga bahay. Hoping na makasakay na sana. Nang may isang kotseng itim ang huminto sa harap nila. Mukhang bago pa ito at hindi siya pamilyar. Bumukas ang bintana at tumingin banda sa kinaroroonan niya. Pinagpag ang front seat at nagsalita. Halika na! Hindi pinansin ni Diana ang lalaki at tumingin pa ito pakaliwa at pakanan na akala mo'y naghahanap ng kung ano. Tayo bang inaaya ng pogi? Kinikilig pang tanong ng katabing babae ni Diana.
sa kasama. Tayo nga ata. Kilig na kilig pa. Lumakad pa si Dinah at lumayo sa mga babae. Doon na lamang siya sa kabilang kanto sasakay at bumuntong hininga pa ito. Patuloy naman siyang sinusundan ng sasakyan. Dinah! Sigaw pa ni Nathan habang sunod ng sunod sa babae. Hindi na nakapagpigil pa ito at tuluyan ng bumaba at hinablot ang dalaga. Binuhat niya ito pabalikat na parang bata. Nathan, ibaba mo nga ako, nakakahiya. Pagkakawag-kawag pa nito. Nang makita niya ang pinagtitinginan na sila ng mga tao. Kung sumakay ka na lang kanina, di sana hindi ka na nahihiya ngayon. Ibinaba niya na at pinaupo ang babae sa front seat. Huwag kang aalis dyan. At kayang-kaya ko pang gumawa ng mas nakakahiyang moment dito, isang maling kilos mo lang. Pagbabanta pa nito. Dali-dali itong sumakay sa kotse at nag-drive palayo. Ilang minuto din at tila nilayasan sila ng kani-kanilang mga boses at natahimik na sa loob ng kotse. Naka-crossed arm lang si Dinah at titig na titig sa daan. Habang si Nathan naman ay pasulyap sa babae habang nagdadrive. At maya-maya ay inalis na ang coat nito at ipinagkulob sa katawan ng dalaga. Maginaw, sambit pa nito. Saan mo ba ako dadalhin? Masungit na pagtatanong nito sa lalaki. Kung saan kita masosolo? Mag-aalala sa akin ng tita ko. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Taas kilay pa nito. Malamang oo. Sabay pihit pa nito si aircon. Pinapunta ko na doon ang secretary ko to assist her after I talk to her. Talk to her? Iritableng pagtatanong nito. Ano bang kailangan mo sa akin? Singhal pa ng dalaga. Iritableng-iritable si Dinah sa presensya ng lalaki. Totoo naman na gabi-gabi itong umiiyak sa pagkamiss niya kay Nathan. Hindi pa din nagbabago ang pagmamahal niya sa biyudong lalaki. Pero hindi pa din nawawala ang bunga ng sakit na ginawa nito, na siyang ipinagtaka naman ng lalaki. Mabait si Dinah, mahinhin at never niyang nakitang nagalit sa kahit na ano paman. Ganun na ba siya kasama para kamuhian ng dalaga at nagpabago sa ugali nito? Galit ka pa? Walang mahagilap na tanong ang doktor. Ano bang klaseng tanong yan? Naisip pa ng bidong lalaki. Napahilamos na lamang ito sa mukha. Walang ano-ano mang namutawi sa dalaga sa walang kakwentang-kwentang tanong na iyon. Ilang beses niyang tiningnan o tinitigan ang dalaga, ngunit hindi niya mabasa na sa utak nito. Tahimik ito at nakatingin sa labas. Walang emosyon. Blanco. Ang mga labi ng doktor ay gumalaw na para bang gustong magsalita, ngunit wala namang masabi. Inihinto na niya ang sasakyan para yakapin ito at humingi ng tawad. Patatawarin ba siya nito? Gulong-gulo ang isipan niya, ngunit hindi niya alam kung paano pahuhupain ang nanggagalit na puso ng dalaga. Hindi niya mapigilang maabala sa sensual na galaw ng mga labi ng dalaga. Hindi niya ito intensyon, pero parang inaakit siya nitong magpapaangking muli. Dagling inihinto ni Nathan ang kotse sa daan at hinawakan ng kamay ni Dinah. Agarang iniwas ni Dinah ang kamay niya sa pagkakahawak dito. Umuwi na tayo. Mariing sabi ni Dinah na may inis sa tono nito. Hindi kita iuuwi hanggat hindi mo nauunawa ng salitang pagpatawad. Matigas ang